Ako ay naghahanap palagi ng pagkakataon paano maibabahagi ang magandang balita saan man may pagkakataon, sa lupa man, sa dagat o sa himpapawid, ay nananalangin ako na maibahagi ang magandang balita. Sinisikap ko na hindi ikahiya ito sapagkat ito ang nagligtas sa akin. So may mga nakausap ako sa aking paglalakbay papunta sa India. So may nakausap ako pa Manila to Singapore, and that is about 3.5 hours. Isang 25 years na doon sa Singapore, at isang may kaya, kilala, dahil siya ay nagtayo ng company, and siya ay OIC. Marami siyang binabasa, mahilig siya magbasa. And somehow sa kanyang buhay ay nagkaroon din siya ng hilig sa theology, sa pag-aaral tungkol sa Diyos. And so, siya daw ay umaatin ngayon kay Prince doon sa Singapore. At yun ay contact point sa akin para sabihin may mali na pagtuturo yon. Kaya huwag kang pumunta doon. Umanap ka. Ine-recommend ako ang Shalom sapagkat sila ay mayroon akong kasiguruhan na magtuturo ng katotohanan upang siya'y maligtas. At humaba ang aming argumento sapagkat sa kanyang pagkakaunawa at sa kanyang paglalakbay sa maraming bansa at maraming tao na kanyang nakausap. At sinasabi niya na ang Biblia daw natin ay yung Diyos ay nagpakilala sa ibang mga relihiyon. Hindi mo pwedeng gamitin ang Biblia natin sapagkat yan ay para sa Kristiyano lamang. Medyo mahabang pagtatalo yun, 3.5 hours, medyo mahaba yun, Pero sapat na yon siguro para maibahagi ko sa kanya na hindi naman masyadong malakas sa dahil pasahero, pero maraming teksto ang sinabi sa kanya, pero binabalik niya, hindi, sa Kristiyano lang yan. Pero ito ang sinabi ng Diyos. Hindi ko sinabi na walang ibang pangalan sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas. I am the way, the truth, and the life. Yan ang sabi ng Panginoon, hindi ako nagsabi niyan. Anong gagawin mo sa mga tao doon sa milyon-milyon o bilyon na mga hindi nakakilala sa Diyos ng Biblia, kay Jesucristo? Mamamatay sila. Hindi ba cruelty yon? Hindi ako nagsabi niyan. Kaya nga kailangan natin ibahagi ang Ebanghelyo. So, nawa ay gamitin nyo ng Panginoon. And then pag-uwi ko, mayroon naman akong dalaga na nakasabay na babae, papunta dito, Singapore to, mahaba-haba din yun, At ginamit kong ilustrasyon ang katanungan, makakaligtas kaya tayo? Makakababa kaya tayo ng ligtas dito sa eroplano na ito? At mga pagkakataon ay may paliwanag na ang kalangitan na yan, ang kalupaan na yan, ay ginawa ng makapangyarihang Diyos upang tayo ay tunay na magpuri at sumamba sa Kanya. Sapagat siya'y dumadalo dito, dati, sa isang malaking iglesia, sa CCF, diyan sa Gateway. Pero hindi na siya dumalo. Anong dahilan? Sa mahabang usapan at maraming mga talata sa Biblia ang naibahagi ko sa kanya, at nawa ay gamitin yon ng Panginoon upang siya ay ma-revive na hinihingi ng Panginoon ang hindi lang pagkilala sa Kanya, kundi katapatan sa Kanya, anuman ang sitwasyon sa buhay. Maraming kalungkutan sa buhay niya na Kanyang naibahagi. Subalit, kagaya ni Job, anong sinabi, binabasa ko sa kanya, pasasalamatan ng banati ng Diyos sa mga kabutihan, hindi ang mga kahirapan. So, yun ay maaaring tumimo sa kanyang puso, at sa pag-uwi ko, ang taxi driver ay hinatid ako hanggang dito at nakita ang iglesia natin at sinabi niya, minsan ako'y dadalo dito at sana hipuin siya ng Panginoon. Na-recommend ako siya doon sa Morong dahil may kapatid tayo doon, siya'y doon sa Binangunan. Gusto ko magtanong sa inyo, kilala niyo ba yung Diyos niyo? Kilala niyo ba talaga? Kilala niyo ba siya sa panahon lang ng kaginhawahan sa buhay? Kilala niyo ba siya kung ikay may pagsubok sa buhay? Kung may kahirapan, kung may challenges sa buhay, kilala mo ba siya?
At kung ikaw ay malapit na sa iyong huling hininga, ano kayang huling sasabihin mo? Ito ba ay maglalarawan na talagang kilala mo siya? At meron kang confidence na talagang kilala mo siya na Diyos ng Biblia, na mahabagin at tapat na nagliligtas at nag-iingat at maghahatid sa atin sa walang hanggang. Sa buwang ito, gusto ko ang ating bulay-bulayin ng buong 2 Timothy chapter 2. Nanalangin tayo ng isang karagdagang pastor sa iglesia na ito. At ang bawat miyembro dito ay dapat gabayan ng salita ng Diyos, hindi politika, hindi mga personal na pag-iisip, hindi emosyon, kundi anong sinabi ng Diyos natin na may-ari ng kanyang iglesia. Hindi mo ito iglesia ito ng ating Panginoon. Binili tayo ng kanyang banal na dugo upang tayo sa Kanya ay sumunod at magtiwala sa lahat, lalo na sa buhay sa Kanyang iglesia. Mahalaga sa Kanya ang mga pinuno. Walang perpekto na pinuno o pastor ng Kanyang iglesia. Subalit may mga gabay dito. At dito sa huling hininga ng buhay ni Apostol Pablo, siya ay malapit nang mamatay, siya ay nakabilanggo, siya ay matanda na at iiwanan niya na ang kanyang minamahal na anak sa pananampalataya. Ito si Timoteo, na isang pastor na malaki at popular na iglesia sa Ephesus. Maraming challenges dito. At mahabang panahon sila nagsama, pero ngayon ay nalalapit na ang pag-execute sa kanya. Subalit, mababanaag natin dito sa Kanya ang patuloy na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. At yan ang gusto niyang ipaalala sa batang pastor na ito, na siya din ay maging matapat sa Diyos. Ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon, ano man ang providensya ng Diyos. Nabasa natin dito ang puso ng isang tao na mananampalataya na malapit na lumisan sa mundo. Pero nasabi niya sa katapusan, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. At may korona ng katuwiran na naghihintay sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat na nagmamahal sa muling pagbabalik ng Panginoon. Gusto niyang patibayan dito ang pastor na batang ito. Maraming mga pagsubok sa loob, maraming mga false teachers within and without, and even kasama niyang mga manggagawa at pastor. So parehong panganib sa loob at sa labas. Pero ang Panginoon ay tapat at hindi nagbabago magpakailanman. At hindi ito lesson lang sa mga magiging pastor at pastor. Lesson sa ito bilang mananampalataya. Na ang Diyos natin ay hindi nagbabago at siya'y soberano sa pagliligtas, sa ating pagbabanal, sa paghahatid sa atin sa kalawalatian. Hindi siya nagbabago. Kahit magpagbabago-bago ang politiko, alam naman natin ang nangyayari ngayon sa mga superpower. Pabago-bago. Damdamin pabago-bago. Ang tao pabago-bago. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Tapat siya noon, ngayon at magpakailanman, at dinidemand niya sa iyo at sa akin, lalo na sa mga pastor, na maging tapat sa tapat na Diyos. So tanong, tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa Panginoong Hesukristo? Ikaw ba ay under-shaken ngayon? Nayayanig ka ba ngayon sa mga hindi mo naman in-invite na pangyayari pero dumating sa buhay mo? Dumating sa iglesia? And so, ikaw ba'y nayayanig ngayon? Ikaw ba'y confused ngayon? Kilala mo ba talaga ang iyong Panginoon? So, yan ang gusto kong ihamon sa ating lahat. So, may mensahe dito, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan, sa pagliligtas noon, ngayon, at magpakailan paman. Nang makasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Ebanghelyo kay Kristo lamang, kung kaya't nararapat at inaasahan sa mga benepisyaryo ng kaligtasan na laging mapagpasalamat, laging maging humble at mababang loob.
laging matapat na sumasamba at matapat na naglilingkod sa Panginoong Hesus Kristo sa lahat ng pagkakataon. Sa biyaya ang tulong ng Banal na Espiritu Santo, kung tunay na ating ina-appreciate ang kanyang katapatan. Ito dapat ang mag-motivate sa atin dahil sa Ebanghelyo na ito tayo naligtas at tayo may pangako. Hindi lang ngayon kundi sa magpasawalang hanggang. Kaya itong gusto kong ihamon sa iyo, are you faithful? Are you faithful to this faithful God? So nawa ito ay panahon din ng revival sa ating buhay at mga bata at kabataan, mga matanda, kung hindi pa kayo na kay Kristo, hindi kayo ligtas, mayroong biyaya dito na pinapaliwanag. Gusto niya talaga maligtas ka. Ayaw niya talaga na ikaw ay maghirap ng walang hanggang. Mga kabataan lalo na, hindi sigurado ang inyong pagtanda. Marami kayong mga kilala na nasa gitna ng katanyagan. Biglang nawala. Yung kausap ko nga, kabataan yon at sinabi ko sa kanya, kilala mo ba si Barbie yun sa Taiwan? Oy, kilala niya eh. Namatay sa gitna ng katanyagan. Hindi ko kilala yun, hindi ako masyado nanonood nun sa whatever. 3 bagay gusto kong sabihin lang dito, mga kapatid, mga kaibigan, dito sa buong chapter 1 na binasa sa atin kanina. At gusto ko na ating higit na maalala dito ang sinabi ni Apostol Pablo na talaga sa verse 12, dahil dito ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon naman hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na iniwalang maiingatan niya ang aking pinagkatiwala sa Kanya. Hanggang sa araw na yon, kilala ko. Yan ang gusto natin dito sa iglesia na ito, maging mature tayo na kung saan tayo'y patuloy na lumalago sa pagkakilala sa Kanya. Yun ang reform. What's the point na marami kang alam na teolohiya pagkatapos at the end of the day, hindi mo masabi sa gitna ng iyong pagsubok, kagaya ni Pablo, nakabilanggo at malapit nang mamatay, papatayin siya. Bakit siya papatayin? Dahil sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang pinangaral at tinuro at naligtasan marami. In spite of kanyang faithfulness, siya ay nasa gitna ng paghihirap. Pero makikita natin dito, number 1, ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sa verses 1 to 7, makikita natin ang ating Diyos dito sa talatang ito, sa banal na kasulatan na ito, na may Diyos tayong buhay. 90% doon sa pinuntahan ko, mga Hindu, sila'y sumasamba sa hindi Diyos. 90%. 1 billion na sila na ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. So, ilan ng 90? Ilan ng almost 80%? Napakarami. Number 2, makita natin dito sa talatang ito sa verses 8 to 14 ng katapatan ng Kristiyano kahit maraming paghihirap. Madali maging tapat kung everything is okay and all right. When there is challenges, yan ang challenge talaga. And panghuli, tingnan natin dito, may mga tao na pinangalanan talaga dito, inilagay sa Biblia. Inilagay ang pangalan para mabasa ng buong daigdig na may taong nag-aangkin na siya'y Kristiyano pero hindi tapat. Meron din namang tapat. Kaya hahamunin ko kayo, saan kayo sa pangalang ito sa bandang huli. Sinabi ko uli doon sa kasama ko dahil sa kasabay ko dahil talagang matindi ang pagsubok niya sa buhay. Alam niyo kung bakit siya nagpunta sa Singapore for 4 days? Dahil namatay yung kanyang parents, magkasunod sa cancer noong 2003 ba yan? No, 2013. And then, nagpunta siya mag-isa doon para puntahan ang mga pinuntahan nila nung siya'y bata pa. Nung sila'y dinadala ng kanyang magulang sa lugar
inaalala niya yon at naglalakbay siyang mag-isa. At nanonood sa akin ang kalungkutan ng taong ito at gusto ko siyang palakasin na meron tayong tapat na Diyos. So tingnan natin, number 1, ang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas. Pag sinabi nating pagliligtas, ito'y kabuuan ng kanyang pagliligtas sa iyo bilang tao, katawan at kaluluwa. Ngayon, hanggang sa buong paglalakbay, hanggang sa huling hininga mo, hanggang sa eternity. Ang inumpisahan niya, Filipos 1:6, ay tatapusin niya hanggang sa wakas. Ang kanyang pagliligtas sa kasalanan ay kanyang patuloy tayong itinutuwid, binabanal, ginagamit ang lahat ng sirkumstansya at mga pangyayari sa buhay upang ang resulta na kanyang nais sa kanyang mga anak, sa kanyang biyaya at kapangyarihan ay maganap. So dito ay ating mga banaag sa buhay ng kanyang lingkod na si Apostol Pablo na veterano at naglingkod ng may katapatan at may kahirapan, subalit hindi siya sumuko, kundi lalo siya naging matapat hanggang sa huling hininga. At nais niya ito na sabihin sa kanyang batang pastor na Timoteo, upang siya din ay maghanda at magpatibay sa pananampalataya na may Diyos tayo na soberano sa lahat. Si Pablo, apostol ni Hesukristo, ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nakay Kristo Jesus. Tingnan mo yung kanyang mga salita na binabanggit. Yung mga huling pananalita, kaya nga ang tanong ko, anong mangyayari? Anong lalabas sa iyong bibig sa huling araw ng iyong buhay? Ano ang iyong last words sa mundong ito? Ito ang mga last words sa buhay niya. Malinaw na sa kanya na siya ay hindi karapat-dapat siya naging apostol. Siya yung nag-apostol ni Hesukristo, tinawag, sinugo siya upang ipangaral ng Ebanghelyo, niligtas ng Ebanghelyo, sinugo para sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At yun ay kalooban ng Diyos, malinaw sa kanya at malinaw dapat sa mga pastor at sa iglesia na ito'y kalooban ng Diyos. Hindi lang kalooban mo, kalooban ng kataas-taasan at kabanal-banalan ng Diyos na gamitin ang isang makasalanang kagaya ni Pablo na sinabi niya sa unang Timoteo, I am the chief of all sinners. Pero ginamit siya ng Panginoon. Pinatawad at binago. At ito ang pagbati niya. Mababanaag mo dito ang katapatan ng banal na Diyos sa pagliligtas sa isang makasalanan, chief of all sinners. At malinaw sa kanya, sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, sa simula hanggang katapusan, malapit na siyang mamatay, nasa prison siya, at ang prison doon, hindi maganda, walang Jollibee doon, walang biryani kagaya sa India. Madilim, mabaho, nag-iisa, nakakadena. Kung ikaw kaya magkaganon, naglingkod ka naman ng tapat, tapos dumaan ka ngayon sa pagsubok na hindi mo gusto, pero ginusto ng Diyos eh. May purpose siya doon. Malinaw sa Kanya at gusto ng Panginoong Diyos na maging malinaw din sa atin na ang Diyos natin ang sovereign. Siya ang nakapangyayari, ang kagustuhan niya, ang kalooban niyang magaganap. Kaya walang regrets ito si Pablo sa pagsunod sa Panginoon, sa paglilingkod na may katapatan. Kahit siya'y nabilanggo at ngayon ay papatayin, wala siyang regret dito. Meron siyang pag-asa, meron siyang kagalakan at yan ang itinuturo sa iyo. At kung leader, bilang leader, dapat sa biyaya ng Panginoon, kahit mahirap ang kalagayan, ay maging tapat. Next week, titingnan natin sa chapter 2 na ang mga kwalifikasyon na binili ni Pablo ay mga men na faithful, mga tapat. Hindi lang mga galing mangaral, kundi tapat. Dahil ang Diyos natin ay tapat. At nakikita natin dito, ito'y Diyos na tapat sa kanyang pangako at siya'y buhay na Diyos ang ating
Panginoong Hesu Kristo. At mahalaga, pinag-aralan natin noong nakaraan ng mga kahalagahan ng pangalang Kristo Jesus. Siya ang Messiah, siya ang pangako, siya ang sinugo sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan. The only Savior, yun pinaliwanag ko sa isang OIC na matalino at maraming kaalaman sa buhay. Pero kung wala siya kay Kristo, walang kaligtasan. Walang hanggang apoy ang naghihintay sa Kanya. Kaya si Pablo malinaw ang tumawag sa Kanya ang the only Messiah. Si Jesus ang pangalan ay tagapagligtas ng Kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At ang Diyos na kasama natin, siyang Emmanuel. So nababanaag natin dito sa mga lingkod ni Hesu Kristo, sa gitna man ng pagsubok ay naando ang pagkilala na ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang habag ng pagliligtas, habag ng pagkapatawad, habag ng pagbabago sa ating buhay, habag ng pangako na hindi niya tayo iiwanan o pabayaan man, habag niya na tayo sasama sa Kanya magpakailanman. Mababanag natin ang katapatan dito ng ating Panginoong Hesu Kristo sa pagpapasalamat ni Pablo dito sa verses 1 to 3 to 5. Mga alaala ni Pablo, alam nyo, maganda talaga na hindi tayo malilimutin. Mahirap yung... Ano nga sakit yon? Yung malilimutin? Ha? Dementia. Kahit na sa mga practical na bagay, hindi maganda yung malilimutin eh. Naalala niyo ba yung isang tao naghahanap? Saan ko kaya nailagay yung salamin ko? Halaghog niya na ang lahat, hindi niya makita. Nandito pala sa ulo niya. Pagdating kaya ng huling panahon, paggising ninyo mag-asawa na mahabang panahon kayo nagsama at paggising niya, ay tinanong ka niya, who you? Ang sagot sa iyo, who you din? Hindi ba maganda? Hindi talaga maganda ang malilimutin. Pero yun yung nature natin talaga eh. Mahalaga ito sa lahat ng antas ng buhay, mas lalo na sa spiritual life. Si Paul sa kanyang huling araw, hindi niya nalimutan ang katapatan ng ating Panginoon. Naalala niya si Pablo sa kanyang sarili sa verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam niya kung sino siya, isang pariseo, isang relihiyosong tao, isang masigasig, subalit mali. Hindi ayon sa kaalaman at karunungan hanggang siya'y bulagi ng Panginoon at siya'y muling bigyan ng liwanag at iniligtas at sinugo. Malinaw iyon kay Pablo na siya'y totally depraved. Talagang siya'y makasalanan at walang kakayahan, patay, pasaway. Walang Kristo, walang Diyos, walang pag-asa. Efeso 2:12. Yan ang kalagayan mo. Kaya gusto namin kayo maging Kristiyano. Walang ibang paraan. There is no other way. At kayo'y buhay pa dahil binibigyan kayo ng pagkakataon. Huwag niyong isipin na laging may pagkakataon. Hindi naman ito takutan, no? Baka ito na yung huli. Kaya ngayon ay araw ng biyaya, araw ng kaligtasan. Ito si Pablo, nababanaag natin dito ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos, ang kanyang paglilingkod ng may malinis na budhi, kapareho ng kanyang mga ninuno sa pananampalataya kay Kristo. And naalala ni Pablo, si Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya, sa verse 4, yung kanyang pagluwa na kung saan yung huling sila'y naghiwalay. Sapagat sinabilanggo dahil sa Ebanghelyo. At itong si Timoteo bilang batang pastor. At sila'y masaya sa isa't isa bilang parehong kamanggagawa ng Ebanghelyo. At itong sila'y naghiwalay. May kalungkutan, may pagluwa. Hindi walang pag-asa, kundi naandun ang pagmamahalan ng parehong manggagawa. Yan ang dapat sa mga manggagawa ng Panginoong Hesu Kristo. Siya'y nasasabik, gusto niyang makita upang siya'y magalak at siya nananalangin constantly, night and day sa kanyang minamahal na si Timoteo. Nakikita natin dito ang pagkatao
ni Apostol Pablo, siya ay warrior pagdating sa spiritual na bagay. Subalit makikita natin ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal. Somehow, yan ang mga panalangin natin sa mga lingkod ng Diyos. Naalala din ni Pablo, remember ito sa huling araw ng buhay, naalala niya rin dito ang mga ginamit ng Panginoon kay Timoteo. Ginamit ang kanyang lola Loida at ang nanay na Eunice. Ang ibanghelyo na nagligtas sa kanya. Ibanghelyo tinuro ng lola at nanay kay Timoteo. At si Pablo din. Hindi nabanggit ang ama. Malungkot ito. Mga ama, tayo'y leader. Leader ka ng tahanan. Mga lalaki na mag-aasawa. Tayong dapat tagapanguna. May aral dito sa mga magulang, sa mga lola. Anong pamanang iiwan mo? Mga bagay ba na hindi magtatagal? O mga bagay na espiritual ay tinuro ni Lola Loida, Nanay Eunice. At ito, ang resulta ay Timoteo. Ang kaligtasan ay individual, kanya-kanya pagsisisi at pananampalataya. Subalit ang impluensya ng isang pamilya ay napakamahalaga. Kaya ngayon, mga magulang, sa ating pag-aalaga ng ating mga anak, marami sa ating maaring hindi tayo maraming mga bagay na iiwanan sa kanila. Ang mahalaga, makita niyang buhay mo na tapat na mananampalataya. Dahil meron kang tapat na Diyos na iyong sinasamba at pinaglilingkuran. Yan ang mga naalala ni Pablo. At pagpapasalamat sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos, itong tagubilin niya, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos, Timoteo, nung ipatong ko ang kamay sa iyo bilang panawagan ng Diyos sa iyo, bilang pagsugo sa iyo, bilang pastor at tagapangaral at maging tapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Pagningasin mo. Bakit ka sinabing pagningasin? Ano bang nangyayari sa apoy? Tuloy-tuloy ba yung apoy? Karamihan sa atin dito ay anong tawag doon? Nag-ihaw naman, di ba? At kung hindi mo paypayan yung apoy, baka hindi maluto yung iniihaw mo kung kulang. So yan ang gamit dito. Maaring siya ay masigasig sa panahon na siya ay tinawag at pinatong ang kamay sa kanya. Praise the Lord! Pero yan ay umpisa ng labanan. Spiritual warfare. Kaya itong sinabi niya kay Timoteo at applicable ito sa mga mananampalataya din. Baka ikay masigasig nung ikay naging miyembro na ilagay yung pangalan mo. Masaya ka, praise the Lord. Nung dumating ang mga challenges, dumating ang pagsubok, ayoko na. Paypayan mo ang pananampalataya at kaloob ng Diyos sa iyo upang ikay maging kagamit-gamit para sa kanyang kapurihan lamang sa maikling panahon. Lamang. At anong iiwan mo? Paano ka alalahanin ng mga tao, lalo na ng pamilya mo, kapag ikaw at ako ay pumanaw na. So ito, mga kapatid, may aral dito, lalo na sa mga pastor, magpapastor, ito ang panalangin natin. Marami maganda sa aking paglalakbay doon dahil si Pastor Wei Inyi, siya yung pioneer pastor, 4 na dekadang siyang pastor doon. And so isang blessing sa amin na magkwentuhan sa maraming bagay sa paglilingkod sa Diyos. Isang blessing na makita mo ito na isang hanggang sa kanyang senior citizen ay tapat at naglilingkod at handa na magbigay ng kanyang panahon sa Panginoon. At naikwento niya sa aming sharing na kung saan. Meron din sa kanilang apprentice na magpapastor. Masigasig sa simula bilang apprentice. On-the-job training, kumbaga. Pagkaraan ng mga ilang buwan, sabi niya, hindi ko na gustong ituloy ang aking apprenticeship.
Pag-arampan ng mga ilang buwan, sinabi niya na hindi na yata ako mananampalataya. O matindi. Matindi. Sa mga kapatid, hindi lang sapat ikay masigasig, kundi sa harap ng Panginoon, ating pagningasin ito sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Kanyang ipinagkaloob na kaligtasan at mga kaloob. Ating pagningasin at gamitin para sa Kanyang kapurihan lamang. Sa ikalawa ay makikita natin ang katapatan ng mga Kristiyano sa kabila ng maraming kahirapan sa buhay. Parehong mundo ang ginagalawan natin sa mundo nila noon. At si Pablo, bilang una sa lahat, siya'y mananampalataya. Bago siya naging apostol, bago siya naging pastor. At yan ang paalala sa mga pastor. Una sa lahat, we are disciples of the Lord Jesus Christ. Tayo mga alagad ng Panginoong Hesus Kristo. At itong nakikita natin kay Apostol Pablo bilang lingkod. Meron siyang pamamanhikan kay Timoteo sa verse 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatao sa ating Panginoon. At sa akin na lingkod ng Panginoon as dahil sa Ebanghelyo, ako'y nabilanggo. Pagtiisan mo, magtiis ka, alang-alang sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang Ebanghelyo na nagliligtas at nagbabago itong kailangan ng tao. Itong pagsubok, itong temptation sa lahat. Yung ikahiya mo ang Ebanghelyo na nagligtas sa iyo. Yung ikahiya mo sa pamilya mo, ikahiya mo sa mga kaibigan mo. Hindi ka maghanap ng pagkakataon paano mo somehow maibahagi ang magandang balita ng kaligtasan. Lalo na sa isang lingkod ng Panginoon. Si Pablo dito ay nagpapatotoo sa kanyang sarili. Verse 9, sa atin na nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag. Banal na pagtawag ito, hindi lang tayo niligtas sa ating mga kasalanan, tayo tinawag sa banal na pamumuhay. Sapagkat may banal tayong Diyos. Hindi ito ayon sa ating gawa. Ito'y ayon sa kanyang layunin at biyaya. Ang biyayang ito'y ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng tagapagligtas na si Kristo na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala ng buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nakita na ba natin dito, mga kapatid, kay Kristo, mga kamanggagawa, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo tungkol sa persona at gawa ng Panginoong Hesus Kristo na kung saan siya na tunay na Diyos, na nagkatawang tao ay tinanggap niya ang parusa na para sa iyo, para maalis ang galit ng Diyos. Siya ang nagbayad ng kanyang buhay, siya ang kapalit imbis na ikaw. At tinanggap ng Ama ang kanyang paghihirap upang ikaw ay kanyang tanggapin bilang mga anak. Pinatawad dahil sa paghihirap ng ating Panginoon. At siya'y nagtagumpay. At siya'y muling nabuhay at buhay magpakailanman at babalik ang ating Panginoon upang hatulan ng mga buhay at mga patay. At itong tagubilin niya, Timoteo, biyaya ng Diyos ang nagligtas. Huwag mong ikahiya, Timoteo. Ito ang kanyang patutuo. Sa biyaya na ligtas, sa biyaya mamuhay ng may kabanalan, may katapatan, may pagsamba. Maganda yung mga pangalan ng pamilya ni Pastor Sundara doon sa India. Pangalan ng asawa niya, Gloria. Biniro ko siya, ang ganda ng pangalan mo, Gloria, parang nagpapaalala lagi sa iyo na may glory talagang naghihintay. Ang kanyang anak na babae ay si Charity, Love. Yung anak na lalaki ay Grace, Caris ang pangalan. At may history yon sapagkat doon sa ibang panig ng India na kung saan sila nakatira, nagkaroon ng malakas na lindol at nawasak at bumagsak lahat ng structure. Pati yung church nila at sila tumakbo.
At sila'y tinamaan ng mga rabol, sila'y sugatan. Samantalang nagdadalang tao, si Gloria na kanyang asawa. At yung ibang tao, nakita nila, binagsakan ng mga rabol, ng mga blocks, at hindi lang napisa ang ulo. Kumalat ang nasa loob ng ulo niya. Nakita yon ng kanyang mga mata. At sila'y sugatan. At nagdadalang tao, pitong buwan. At sila'y naglakbay ng 10 oras para humingi ng tulong doon sa kabilang bayan. 10 hours. Duguan. Halos mamamatay. In 10 days, lumabas yung nasa sinapupunan at pinangalan ng Charis, Grace. Picture ito ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Huwag nating kaligtaan na biyaya lamang ng Diyos ang nagligtas sa atin, ang nag-alis ng puot ng Diyos dahil sa paglabag natin sa Kanyang batas na hindi natin natupad. Ang Panginoong Hesus ang naghihirap. Ang Panginoong Hesus ang nagtagumpay. Kung kaya't alalahanin natin ang ebanghelyo na ito. Siya inawit natin, I do not know, I know not why this wonderful grace ang nagligtas sa akin. Ang grace ba sa iyo amazing pa rin? Kung amazing yan ang magmomotivate sa iyo para magpatuloy, para hindi mahiya. Pag may pagkakataon sa tulong at biyaya ng Panginoon na sa iyong maipahayag sa iyong pamilya, saan man may pagkakataon. Meron pa akong nabasang kwento kay J.C. Ryle na kung saan merong isang proud na traveler doon sa North American Indian. Very proud at very ungodly siya. Hindi siya makadiyos, hindi siya nakakilala sa Diyos. Maring matalino, mayaman. At sinabi niya doon sa isang Indian na ito, ano bang dahilan kung bakit ang dami mo sinasabi tungkol kay Hesus Kristo? Ano bang ginawa sa iyo, sa buhay mo ng Kristo na yan? Hindi masyadong kumibo ang isang Indian na ito, kundi kumuha siya ng mga dahon na mga tuyo at gumawa siya ng bilog na dahon ng mga tuyo at pagkatapos ay kumuha siya ng uod. Inilagay sa gitna at yung tuyo na dahon ay kanyang sinilaban at sumilab at yung uod ay hindi malaman ang gagawin, napapalupot sa sarili hanggang siya halos mamatay na ang uod na ito dahil ang apoy ay sa buong kapaligiran. And then kinuha ng Indian na ito ang uod at inalagay sa kanyang dibdib. At sinabi sa kanya, yan ang ginawa ni Kristo sa akin. Na ako'y mamamatay sa aking kasalanan hanggang doon sa impyerno magpakailanman. Niligtas ako ni Jesus at namatay siya para sa akin. Kaya lagi ko siyang sinasabi sapagkat minamahal niya ako at mahal ko siya. Hindi kaya ba, baka hindi ka makapagsalita, ay tinatago mong sarili mo sa iyong ugali, baka ikay nahihiya? O baka hindi mo ina-appreciate ang pagliligtas sa iyo ng biyaya? Hindi ko alam. Alam ng Panginoon. Pwede kang manalangin sa mga panahon na may pagkakataon. Lord, help me. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng biyaya. Sawa maibahagi ko ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya itong sinabi niya kay Timoteo sa verse 13 to 14. Sundan mo ang huwaran ng wastong salita. Narinig mo sa akin. Somewhere sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Hindi siya nagyayabang dito, kundi itong buhay na itong pruweba ng makasalanang iniligtas sa biyaya at patuloy na binago at naglilingkod sa hirap at ginawa. Sumasamba, naglilingkod ng may katapatan sa tapat na Diyos. At ngayon ay malapit na lumisan sa mundo at sasama na sa Panginoon magpakailanman. Timoteo, sundan mo
ang huwaran ng wastong salita, ang ebanghelyo tungkol kay Kristo. Ingatan mong ang mabuting bagay na ito, ang ebanghelyo, ipinagkatiwala sa iyo, ipinagkatiwala sa akin mula sa ating Panginoong Heso Kristo. At yan ang aral sa mga pastor na tagapangaral. Ingatan natin, ingatan mo ang buhay mo at ang pagtuturo sa biyaya ng Diyos, para sa kapurihan ng Diyos. Hindi ito para sa atin, tinawag tayo para sa Kanya, para sa Kanyang kalawalatian lamang. At ito ang panghuli, may halimbawa dito sa verses 15 to 18 ng mga hindi tapat na Kristiyano, nag-aangking Kristiyano, subalit hindi tapat sa tapat na Diyos. Subalit may tapat din. Kaya tatanungin kita, saan ka dito? Una, si Figelio at Hermogenes sa verse 15. Ito'y nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat na nasa Asya, kabilang sina Figelo at Hermogenes. Siningil out itong mga lalaking ito, nakasakasama sa ministry, masaya naglilingkod, maaaring nangangara, maaaring nagtuturo, naglilingkod. Parang ganito sa atin, maraming naglilingkod sa maraming bagay. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Figelo at Hermogenes. Hindi ko alam kung anong challenges ang dumating dito. Pero iniwanan nila ang tinawag ng Panginoong Hesus na lingkod at tapat sa Ebanghelyo, iniwanan nila. At inilagay dito sa Biblia para mabasa ng buong sangkatauhan na yung mga tao na tumanggap ng biyaya ng Diyos, na hindi naman sila karapat-dapat. Pero sa panahon ng pagsubok, ikinaya nila ang pagkabilanggo ni Apostol Pablo na papatayin. Iniwanan nila. At marami pang pangalan tayong makikita sa mga susunod na hindi lang siya iniwanan, sinaktan pa siya. Kagaya ni Alexander, the coppersmith in chapter 4. Sad to say, maraming ganyan sa kasaysayan ng Iglesia ng Panginoong Heso Kristo. At hindi tayo ligtas bilang Reformed Baptist Church. Imagine mo si Pablo, nasa madilim, nasa kulungan, walang maayos na tulugan, walang pagkain, nakakadena. Namimiss niya ang iglesia, namimiss niya ang pagsamba, namimiss niya ang paglingkod, namimiss niya ang mga kapatiran. Marami siyang pangalan dito na binabanggit na mga matapat. At isa dito, si Onesiporo sa verses 16 to 18. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa, hindi niya ako kinahihiya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon at alam na alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Ito si Onesiporo. Nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa lingkod ng Panginoon, lalo na sa ginagamit sa pangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng marami, para sa ikatitibay ng Iglesia. Siya ay hindi nahiya. Hinanap niya maraming bilanggo dito sa Roma. Mahirap hanapin ito. Hindi mo alam kung saan bilangguan dinala si Apostol Pablo. Siniyasat niya, hinanap niya, kahit mahirap, walang Google Map. Anong nakikita niyo sa ugali na yon? Meron ka bang ganong ugali? Sa panahon ng pagsubok, imbis na yung suportahan, yung iniwanan, imbis na yung tulungan, lalo mong pinahirap ang kanyang buhay upang mas lalo pang makapangaral ng higit pa para sa ikatitibay ng iglesia, ikaliligtas ng marami. Si Onesiporo, sinabi sa huli, maraming mga bagay
ang kanyang ipinaglingkod sa iglesia, sa Efeso. Hindi lang siya naglilingkod, nagmamahal siya sa lingkod sapagkat mahal niya ang Panginoon. At naintindihan niya ito ay biyaya lamang ng Panginoon. So ito yung contrast ng majority na kasama ni Pigelio and Hermogenes. Si Onesiporo ay hiningan ni Pablo na pagkalooban ng Panginoon ng kahabagan sa kanya at sa kanyang pamilya na hindi ikinahihiya ang Ebanghelyo at ang lingkod na nagpapahayag ng Ebanghelyo ng Diyos. So tanong ko uli sa iyo, sa inyong lahat, saang panig ka dito? Saang panig ka dito sa pangalang nakalagay dito? Ikaw ba ay tapat na lingkod ng Panginoong Hesus Kristo na walang ulterior motive? Naglilingkod ka dahil ikay tinawag sa banal na paglilingkod. Naglilingkod ka dahil nagmamahal ka sa Panginoong Hesus Kristo. Naglilingkod ka dahil ikaw ay naghahangad na maluwalhati ang Panginoon sa iyong mga gawaing ministeryo. Marami sa history ng Christianity ang mga tapat sa Panginoon. Isa dito yung nanay ni Saint Augustine, si Monica. Hindi niya tinatantanan sa panalangin ng kanyang anak, Saint Augustine, hanggat siya'y maligtas. At marami sa kasaysayan, mga kapatid. Kaya hamon ko sa inyo, sa ating lahat, tayo ay maging tapat upang mapakinggan natin sa pagharap natin sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. Dahil galing ako sa India, naalala ko yung kanta na nakompose doon sa India, yung kantang I had decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Meron doon isang chieftain ng isang tribo na kung saan yung buong pamilya ay pinapatalikod sila sa pagsunod sa Kristyanismo at sinabi ng pinakapinuno doon na tumalikod ka, kung hindi, papatayin ko ang iyong dalawang anak. Hindi siya tumalikod, kaya pinana yung dalawang anak niya, bumagsak at patay. May pagkakataon ka pa, yung iyong asawa, tatalikod ka ba o sila'y mamamatay sa iyong harapan? At siya'y naging tapat pa rin sa Panginoon at pinana at namatay ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Huli na lamang ang buhay mo. Kasama ka na mamamatay. Tatalikuran mo ba ang Panginoon o hindi? And dito na-compose, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kahit ang mundo ay tumalikod, siya'y susunod pa rin sa Panginoong Hesus Kristo. Hindi niya kayang gawin yun. Hindi mo kayang gawin ito. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. Ito ay pagmamahal sa Panginoon dahil unang sa lahat tayo'y minahal niya. Ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Gusto namin na maligtas kayo, mga bata, mga kabataan. Sana kayo ay kahabagan ng kaligtasan ng Panginoon. Sana kayo ay maging tapat din na lingkod ng Panginoong Hesus Kristo para sa kanyang kalawalatian lamang. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong katapatan na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na higit pa na maging tapat sa gitna ng mga pagsubok at mga challenges, kahirapan, kaguluhan. Bigyan mo kami ng biyaya, Panginoon, na magalak at magtiwala sa iyong pag-asa sa amin. At nawa, Panginoon Diyos, kami ay yung maging kagamit-gamit na instrumento at maging mabuti na mga halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Tunay na bigyan mo kami ng mga tapat na tagapanguna, mga pastor dito, Panginoon Diyos, upang magpapatuloy
ang pangangaral ng Ebanghelyo at pangangalaga sa iyong mga tao. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So